Umaalma ang ilang kaanak at mismo lokal na pamahalaan ng Valenzuela. Kulang na kulang daw ang 13,000 pisong financial assistance na ibinigay ng Kentex Manufacturing sa mga naulilang biktima ng sunog sa kanilang pabrika. Ang mainit na balita hatid ni Katrina Son. 3 araw matapos ang malagim na trahedya sa pabrika ng Kentex Manufacturing sa Valenzuela, namigay ang kumpanya ng financial assistance para sa mga kaanak ng mga namatay sa sunog. 13,000 piso ang nakuha ni Jessamine Salamat, na asawa ng isa sa mga biktima. Katumbas ng isang buwang sweldo at 5,000 financial assistance. Pero pangamba ni Jessamine, hindi ito sasapat para sa kanilang pamilya. May 3 po akong anak, wala na po maghanap buhay sa amin. Maliliit pa po mga anak ko. Paano naman po yung sa susunod na araw po? Ano po, magbabayad po kami ng bahay, ilaw, paano po sa sunod po? Mag-aaral na po yung mga anak ko. Dismayado ang pamahalang lungsod ng Valenzuela dahil hindi sapat ang halagang ito para sa mga pamilyang naiwan. Sana i-consider ng Kentex yung ano ba yung economic value na makakatulong sa mga pamilya na to na makatayo ulit dahil mga breadwinners yung nawala. Pinuna din ni Valenzuela Mayor Rex Gatchalian na nauna ng siningil ng bond ang mga manggagawa para makapagtrabaho sa Kentex. At ngayon nangyari na ang sakuna, tila kibit-balikat naman ang kumpanya. Tugon naman ang abogado ng Kentex na siya lamang humarap sa mga kaanak ng mga biktima. We decided, just para matulungan na lang talaga lahat, just to reach everyone, para yung mas marami na matulungan namin. Across the board, 8,000. Regardless of their rank, status, 8,000. Plus, we included an amount of 5,000 for our initial cash assistance para sa kanila. Paliwanag pa ng abogado ng Kentex, hindi pa raw nakikipag-ugnayan ng CGC Manpower Services kung saan miyembro ang karamihan ng mga biktima. Pilit namang tinutunton ng GMA News ang tanggapan ng CGC sa Barangay Pandayan sa May Kawayan, Bulacan, kung saan sinasabing nakabase ito ngunit hindi natagpuan. Sa mga panayam sa ilang nakaligtas sa sunog, may mga question na raw sila tungkol sa kanilang mga benepisyo sa CGC bago pa man ang trahedya, gaya na lang sa hindi umano pagre-remit ng naturang agency ng kanilang monthly SSS contributions. Sa Miyerkules na nga kung makikipag-unayan ng SSS, DOLE, Pag-ibig, PCSO at DSWD sa pamahalang syudad ng Valenzuela para ayusin ang mga problemang kinakaharap ng mga nakaligtas at mga naulila sa sunog. Katrina Son, GMA News.